And good afternoon. This is our October 25th, last Friday of October. Daily episode 3734, 3735, and 3736. Kukuha ho tayo dito ng tatlo. At alamin ho natin ngayon, ano ba yung reading niya. And everybody, kung mapapanood nyo ito ngayon, anong oras man ito ninyo mapanood, that will be your reading for the next 24 hours. Kasi this is a general reading. And iniimbitahan ko ho kayo mamaya, may live ho ako alas 8 ng gabi. Lahat ho ng proceeds na magagawa ko or magagawa natin sa live, no, during sa live lang po, ay i-donate ho natin sa mga biktima ng Bagyong Christine. Lalong-lalo na dito sa lugar namin, biktima din po kami ng kalamidad na Christine. Una, inventor, di ba? Pangalawa, grace. O, may mga grasya. And pangatlo, magic. No, naku naman, ba't ka naman nasa dulo? Okay. Ngayon, ito siguro sinasabi, mag-ingat ka. Kasi raccoon is giving us a decision or probably heads up. Mag-decide ka kung ano talaga yung gusto mong gawin sa buhay mo para ma-avoid mo yung maisahan ka ng mga tao, no? Masiraan ka ng integridad, mawalan sila ng tiwala sa'yo, mawalan ka ng budget, mawalan ka ng karelasyon, mamalasin ka sa lahat ng aspeto ng buhay mo. Kasi meron ka at meron ka dapat na matatanggap ng mga blessings. Ito yun, yung grace mo. Yun nga lang, kakabanggit ko, this is the last Friday, may lumabas na magic. So yung iba sa inyo, posible, may ipaparitual today at yung iba tatamaan sa first Friday, which is November 1st. So, kung kayo yung tipo ng tao na nalulungkot kayo dahil yung mahal nyo sa buhay ay hindi kayo pinapansin, sinasaktan ng kayo lagi, kung kayo yung tipo ng tao na para bang, alam mo kasi, kapag nagparitual ka, dapat buong buo ang tiwala mo, walang panghihinayang, walang pagmumura, walang halong pagdududa. So kung magpapagawa ka ng ritual para matanggal kung ano man yung ginagawa ng kalaban mo sa mahal mo, dapat buo ang loob mo. Yun yung ano mo, yun yung dapat mong gawin. Kasi halimbawa, nagparitual ka, nagbigay ka ng ano mo, ng budget. Ngayon, yung pagbigay mo ng budget, para kang nagdadalawang isip na nanghihinayang na nagsisisi na parang hindi mo alam, di ba? So, hindi po pwede yung ganun. Kapag nagpagawa ka, dapat buo ang loob mo na ipagkatiwala yon. At huwag kang magbitaw ng mga masasamang salita during nire-ritual ka. Dahil yun yung pinakamasama dun. Kasi lagi kong sinasabi sa mga tao na kapag nagparitual sa akin, sa panahon na nire-ritual kita, wag kang magpadala sa udyok ng mga kamalasan, ng matinding galit, ng matinding pagkainis, panghihinayang, yung parang may mga struggles and isolation and heartaches, ganun. Kasi kapag meron kang ganyan, mas mabagal mas mabagal. Minsan hindi talaga hindi talaga nadadali bullseye. Kasi ikaw mismo na pinagkukunan ko ng energy, pinagkukunan ko ng vibration, weak. So, if you want na buong buo, ganito yun. Halimbawa, nasasaktan ka. Hindi mo alam anong kasalanan mo. Ginawa mo naman lahat, binigay mo naman lahat. Napunta ka na sa punto na naging kaaway mo na pamilya mo dahil sa taong mahal mo. Pero bakit hindi ka pa rin binabalikan, di ka pinapansin, di pa rin siya nagbabago at hindi pa rin niya na-appreciate yung ginagawa mo? Isa lang ipagawa mo dyan. Yung tao na yan, i-cleansing mo at kung may gayuma yan, itanggalin mo at lagyan mo ng protection. Bali 3. I-cleansing mo siya. Kung may gayuma, tanggalin mo, lagyan mo ng protection. At kapag yan ginawa, sa loob ng 1 hanggang 3 linggo, minsan 7 linggo, dapat marunong ka rin magtiis, alang-alang sa pangarap mo na gusto mong matupad.
'Di ba? Kasi minsan sasabihin mo sa sarili mo, okay lang ako magtrabaho basta makukuha ko yung sahod ko. 'Di ba? So, pwede. So, kung sasabihin ko sa'yo, sige, magantay ka ng 3 linggo. And then, dun sa 3 linggo, within those weeks, nahuli kita na sumablay ka sa pagtitiwala mo. Napon ako. O di hanggang na-extend. Kasi ganun yun eh. Para ka kasing kumukuha ng exam, di ba? Kailangan mong matuto. So, kung meron kang mga grades na bagsak, kailangan mong balikan. Ganon din ang ritual, ganon din ang panata. So, kung ikaw yung tipo ng taong nasasaktan ka ngayon dahil sa mahal mo sa buhay, iparitual mo, kausapin mo ko, bibigyan kita ng isang pinakamabisang solusyon. Yun nga lang, ang katapat nun is 100% na tiwala mo at effort mo. Dahil pwede kong gawin yan sa loob lang ng 72 hours, basta alam mo at susundin mo ang payo ko. Hindi yan magic. Ritual yan. Kapalit sa panata. Kaso nga lang, may mga tao na ginawan ko ng ritual, nung natupad yung hinihiling nila, hindi sila nagpasalamat. Yung ibig kong sabihin na nagpasalamat, mag-aalay ka. Para ding nasa simbahan ka ng Katoliko, 'di ba? Or kahit saan simbahan. If you receive something good or something positive, 'di ba? Pumupunta ka sa simbahan, nagpapasalamat ka, you do the offering. Ganon din 'yun sa ritual, lalong-lalo na sa dala kong panata. Na kapag isang client ko natupad 'yun, 'di ba? So kapag natupad yung pangarap mo, yung hiling mo, dapat sabihin mo sa akin. Yung iba kasi hindi na nila sinasabi dahil natatakot na sila na mag-alay ng panata ay ng pasalamat. Which is wrong. Kasi parang sinasabi din na gusto mo lang palang matanggap yun, hindi ka marunong magpasalamat. Hindi ko literal na sinasabi na sa akin ka magpasalamat, kundi siyempre sa Diyos. No? Kung saan ako lumuhod, saan ako humiling, saan ako naggawa ng ritual. And that is a sign of showing how sincere you are sa pinagawa mong ritual. Kapag yan hindi mo nagawa, huwag kang magtaka na merong up and down na nangyayari. Okay? Proceed tayo sa special episode. Thank you.